Magandang gabi mga kababayan, nandito tayo ngayon sa loob ng shelter na kung saan kukumustahin po natin si Kuya JR tsaka ni Ate Tintin ayon din sa utos ni Daddy Frankie na tingnan natin yung mga beneficiary natin. Kasi sa ngayon mga kababayan, si Daddy Frankie ay nasa Makati po siya, may inaayos po sila. Di po namin alam kung kailan po sila darating. So kami muna dito, kasama ko ngayon si Boss JB Vlogs at si Kuya KG27. Titignan namin si Ate Tintin kasi kanina na naman mga kababayan, bago namin po sila pinakain, nagwawala siya. Kaya ang hirap namin pinigilan na nagwawala siya, tapos ang dami niyang sinasabi, tapos umikot-ikot, tumakbo-takbo dito sa loob ng shelter, pero hindi po siya makalabas dahil gawa nung nakasara yung gate tsaka mataas po yung pader. Kaya ngayon napakalma natin si Ate Tintin. Kakausapin po namin kung sakali na baka makausap natin ng ayos ngayon kasi tapos na rin kumain. Medyo kalmado na si Ate Tintin ngayon. Tara mga kababayan. Siyempre Kuya KG, unahin muna natin siguro si Kuya JR. Yan Kuya JR, magandang gabi. Pwede kami tumuloy sa bahay mo? Kuya JR, pwedeng tumuloy dyan sa bahay mo? Kuya JR? Tuloy kami dyan sa bahay mo. Patuloyin mo kami. Mangungumusta lang sana. Kuya JR, ha? Marami na kami dyan. Ano? Marami kami dyan. Marami kayo? Oo. Sinong kasama mo dyan? Ayaw mo duwende. Duwende? Saan? Dyan, nakikot. Kaibigan mo sila? Ano? Ito, paikot-ikot lang. Paikot-ikot sila? Parang gusto ko maging kaibigan niya mga duwende Kuya JR. Pwede kaya maging kaibigan sila? Hindi ako. Pero nakikita mo sila? Hindi, nakita ko siya. Kailan? Dyan. Kaya kanina lang. Kanina lang? Ay baka nandito pa sila Kuya JR. Kasi, dyan, nandami siya. Hindi ba sila nang-aaway Kuya JR? Mabait naman sila. Oo. Kwento mo nga sa amin Kuya JR ni Kuya KJ kung nakausap mo yung mga duwende. Hindi naman. Paano na siya palakad-lakad? Mga ilan sila? Marami. Ay marami sila. Ikot-ikot. Dyan, minsan ikot. Hindi mo sila pinakain? Hindi. Punta tayo nga dito sa taas Kuya JR ng bahay mo. Okay lang? Dito tayo mag-usap kasi medyo malamok dyan Kuya JR. Dito tayo sa taas ng bahay mo. Tutuloy kami, okay lang? Tara. Kuya JR, sabi mo kanina nakita mo yung mga duwende. Oo, mga tao din. Tapos anong ginawa nila? Wala, pag-alaga paikot-ikot. Umiikot lang sila dyan. Umikot lang sila dito? Oo, di sana napunta doon. Dito, pabalik-balik. Mga ilan sila? Madami. Bigyan, 4 yata sila. Hindi naman sila Hindi nga. Nakausap mo sila? Hindi. Nakita ka nila? Ako nga, hindi ko naman nakita. Sabi mo nakita mo sila? Nakita ko nga pero hindi ko maano. Kasi naikot sila yun. Hindi mo sila inalok ng pagkain Kuya JR? Hindi. Dapat inaalok mo sila ng pagkain. Kamusta naman kain mo? Oo, kakain. Kasi sabi ni manager, puntahan ka namin, kumustahin ka namin. Sino nga ulit yung manager mo Kuya JR? Sino yung manager mo? Daddy Frankie. Sabihin mo na. Daddy Frankie. Ayusin mo kung Daddy Frankie. Ayun, si manager mo, si Daddy Frankie. Sabi niya, kumustahin ka namin kung kumusta naman yung kain mo daw, kung busog ka. Hindi ka busog? Hindi. Kukuha kami ulit? Ayoko, kakain ka. Sabi mo hindi ka busog. Imagine na. Hindi ka busog eh. Yan kaliligo mo lang. Presko na naman sa katawan Kuya JR. Kwentuhan mo kami Kuya JR. Ano yung mga kwento mo bukod doon sa duwende na nakita mo? Yung buong araw mo dito, kumusta naman nung ginawa mo ng buong araw dito?
nagigahiga lang. Tapos, Bumaksak yung katawan nila. bumagsak. Kumakain ka naman ah. Oh. Busog naman. Gusto mo, kain tayo ulit. Ayoko, Ayaw mo. Minsan, Kuya JR, pag nakakita ka ng duwende, kausapin mo. Makipagkaibigan ka sa kanila. Mga mababait yan. Kuya JR. ang dami baraon. Kwento mo nga sa amin, Kuya JR, kasi hindi pa kami sa buong buhay namin, hindi pa kami nakakita yung duwende. Kwento mo nga kung ano yung itsura, kung ano ba, malaki ba sila o maliit, paano ba? Malalaki. Magkano kalaki, Kuya JR? Silaki ko. Ay, ganyan sila sa'yo. Tangkat. Dapat niyaya mo silang mag-basketball. Kuya JR? Hindi. Kasi totoo ba yung mga kababayan, yung duwende? Kasi nababasa namin yan sa comics dati. Tsaka napapanood, di namin alam kung totoo kasi hindi pa naman kami nakakakita. Pero si Kuya JR nakakita na raw ng duwende, 4. Kaya tatanungin natin ulit kung ano ba yung itsura ng duwende. Kuya JR, anong itsura nila? Matatangkad din. Tapos, Matagal na yun eh. sabi mo kanina lang Hindi, wala kanina. Matagal na yun. na nakita mo. Oo, ngayon wala. Kailan yon nung nakita mo sila? Anong araw yon? Ewan ko lang kung anong araw. Saan banda, Kuya JR? Diyan, Saan? diyan din. Dito lang. Kuya JR naman, tinatakot mo kami. Diyan din. Ang dami rin yun. Totoo? Ano yung mga itsura nila? Lalaki, babae, Hindi, lalaki. malalaki? Oo. Palagay mo Kuya JR, duwende yun. O ano yun? Sabi mo duwende. Ano ba yung itsura nila? Ano ba yung mukha nila, Kuya JR? Kwento mo nga sa amin yung mukha nila kasi hindi pa kami nakakakita ng duwende. Ito may itsura din. May itsura din. May itsura din, mga pogi. Sino mas pogi? Mga duwending nakita mo, ikaw? Ako. Oh, mas pogi ka sa kanila. Diba? Pag nakita mo sila ulit, anong sasabihin mo sa kanila? Wala. Kakausapin mo sila? Ang sasabihin mo? Dapat kausapin mo sila. Makipagkaibigan ka. Kuya JR. Kwento mo kami, Kuya JR, kasi medyo na ano ako dyan sa na sinabi mo na may duwende. Kasi kukumustahin ka lang sana namin kung busog ka. Sabi mo, bungad mo sa amin, nakakita ka ng duwende. Kwento mo sa amin yung itsura nila, Kuya JR. Ano Kuya yung JR. sinabi kay Kuya JR? Anong sinabi sa'yo? Wala. Nakatingin lang dyan. Ay, nagtinginan lang kayo sa mata sa mata. Oo, sa mata siya. Tapos, Hindi na tumakbo. matagal ba kayo nagkatinginan? Hindi. Saglit lang? Oo, siya. Tapos, saan na sila pumunta? Dyan din. Sa ngayon, Kuya JR, nandito sila? Wala siguro. Asan sila ngayon? Dyan din sa lupa. Dyan din sila bumaksak eh. Ay, dito sila bumagsak. Nandito sa silong. Oo, sila. Patay tayo dyan. Paano ka matutulog mamaya kung nandyan sila sa silong? Dinurot ka dyan na ganun. Kuya JR, makipagkaibigan ka sa kanila, ha? Oo. Sabi mo, mabait ako, kamo. Naalagaan ako ni manager ko. Gusto ko kayo maging kaibigan, wag nyo akong anuhin, sabihin mo. Anong pangalan ulit ni manager? Daddy Frankie. Yun. Si Daddy Frankie, mabait yan. Kaya, kung sino yung nakikita mo na sinasabi mo, makipagkaibigan ka kasi mabait ka din, di ba? Pero ngayon, Kuya JR, busog ka na. Busog na. Matutulog na tayo. Hindi ka nakakain. Hindi na. Bukas ulit, ng umaga, almusal. Tapos ligo. Yun lang naman araw-araw, ano? Pag Kuya JR, pag umaga, buong maghapon, kung wala kang gagawin, basketball ka dyan.
Anong gusto mo lang gawin dito, Kuya JR? Nakita ko Hmm? Nakita ko rin isa. Lakas mo, Kuya JR, di ko maintindihan. Nakita ko rin isa. Isa na, Driver. ano yan? Driver. Driver? Sinong driver? Basketball. Ay, varsity. Ng basketball. Dati ka bang varsity? Anong school mo? Wala. Paano ka naging varsity? Wala kang school, Kuya JR. Kuya JR, niloloko ako neto. Saan ka naglaro dati? Diyan na paikot-ikot to. Paikot-ikot lang. Dayo-dayo. Malalakas din nakakalaban. Hindi. Ba makakita dyan? Nagtitrip. Kuya JR, parang naantok na. Naantok ka na. Tutulog na tayo. Naka matutulog. Diyan lang sa tayo. Sabi mo, nandyan yung duwende. Tabi na kami. Ay, hindi mo pa sila kaibigan eh. Magtatabi kayo. Papayag kaya sila. Palagay mo? Bibigtin yata yun. Ha? Bibigtin yata yun. Ano? Bibigtin yata yun. Bibigtihin? Oo. Eh, magagalit sila, Kuya JR. Dapat kaibiganin natin sila, hindi bibigtihin. Parang natatakot siya, Kuya Takso. Natatakot ka ba? Gusto mo doon ka na lang matulog? Saan? Doon, Sa loob. sa loob. Gusto mo? Hindi, parang natatakot ka dito eh. Natatakot na. Inaano ka nila? Natatakot na. Inaano ka ng mga duwende? Hindi naman. Hindi ka naman inaano. Pero natatakot ka. Oo, natatakot na. O, doon ka na lang matulog sa loob. Kuya JR, ayaw mo sa loob? Doon na lang tayo. Para hindi ka matakot dito. Baka may ginagawa sa kanya yung mga duwende. May ginagawa sa'yo? Kuya JR, pag may ginawa sa'yo di maganda, Kuya JR, sumbong mo kay manager, ha? Anong sasabi mo kay manager? Kuya JR? Wala. Hindi, pag inaano ka, nanginginig ka, oh. Ano yan, nilalamig ka, Kuya JR, o natatakot ka? Tatakot yun. Kanino ka natatakot? Diyan sa kabila. Saan kabila? Diyan. Ay, doon sa loob? Oo. Eh, dyan nga tayo matutulog, eh. Kasi natatakot ka dito. Mas takot ka doon kaysa dito. Kasi nanginginig ka, eh. Nanginginig siya, mga kababayan, oh. Hindi niya yan sinasadya. Kasi hindi naman siya laging ganyan, eh. Pero minsan mannerism niya yan. Pero sa ngayon, parang dire-diretso siyang gumaganyan, nanginginig. Tsaka malakas, Kuya Takso. Malakas yung niya, eh, pintig ng panginginig niya, eh. Kuya JR, huwag kang matakot, nandito kami, ha? Babantayan ka namin. Aalagaan ka namin. Kung sino yung nang-aano sa'yo, sabihin mo kay Daddy Frankie, ha? Kasi sabi ni Daddy Frankie, habang wala siya dito, kami muna bahala sa inyo. Di daw namin kayo pababayaan. Kaya pag may mga ganyan, sabihin mo sa amin para sabihin namin kay Daddy Frankie, or pag nandito na si Daddy Frankie, sabihin mo sa kanya, magsumbong ka, ha? Kuya JR, huwag kang matakot. Safe ka dito. Sige, doon na. Ha? Doon na kayo. Doon na kami? Okay ka lang dito? Okay na ako dito. Matutulog ka na? Ngayon, mga kababayan, matutulog na daw si Kuya JR. Hindi naman natin pwedeng matagal na kausapin kasi gusto na kaming umalis. Bali, kinumusta lang namin siya, mga kababayan. Kasi tinitignan din natin kahit gabi, mga kababayan, on off yung camera natin. Talagang wala kaming tigil. Kahit madaling araw, sumisilip kami dito sa shelter para alamin natin kung anong ginagawa nila. Minsan pag pumupunta tayo dito sa shelter ng madaling araw, tulog na sila, or minsan gising naman sila. Hindi mo ano yung tulog nila, wala sa oras. Tsambahan na makita mo silang tulog sa madaling araw. Kadalasan, mga kababayan, gising sila.
Ano kayo, JR? Matutulog na tayo ng maga. Matutulog. O, sige. Alis na muna kami, ha? Diyan lang. Saan ka matutulog? Diyan lang. Huwag dyan, dito. Ay, Huwag ka matulog dyan kasi sabi mo duwende dyan, di ba? Bakit ka dyan matutulog? Kung natatakot ka, doon tayo sa loob. Ayun. Gusto mo doon sa loob? Ha? Sabihan mo lang kami, ha? Pag gusto mo sa loob, ha? Ayaw mo doon talaga. Dito ka lang. Yan, wala tayong magagawa mga kababayan. Ayaw niya doon sa loob talaga. Gusto rin namin patulugon din dahil sabi nga niya, natatakot. Ayaw niya naman. Mas siguro mga kababayan, mas komportable siya. Pero kahit dito sila natutulog mga kababayan, tulad na ng nasabi ko, kahit madaling araw po, pag nagigising kami ng team, tinitignan namin sila, sinisilip namin sila. Hindi kami nagiging komportable dahil syempre, di ba, hindi natin alam yung pwede nilang gawin. Kaya always kami nakatutok. 24 oras kami kababayan na tinitignan sila. Kuya JR, so alis na muna kami. Alis ka na. Hindi ka naman galit niyan, Kuya JR. Hindi. Yan. Sino nga ulit yung manager mo? Daddy Frankie. Yan. Dito ka lang. Doon muna kami. Ah. Pag gusto mo matulog sa loob, doon tayo, ha? Basta huwag ka matakot dito, ha? Safe ka dito, Kuya JR. Tapos kung ano yung mga nakikita mo, kwento mo lang sa amin, ha? Totoo na may nakita ka talaga. Sigurado ka? Yun. Yung mga kababayan, patulugan na lang natin siya kasi medyo limitado na siya magsalita. Siguro dahil inaantok na rin talaga. Kuya JR, halis na kami. Ingat ka dito sa bahay mo, ha? Kuya JR. Hindi. Sige. Sige. Yan mga kababayan, dito muna tayo kay Ate Tintin naman. Dahil kampante na siya ngayon kasi kanina mga kababayan talaga nagwawala siya. Kaya ngayon nakakain na rin, kausapin natin. Ate Tin, kamusta? Pwedeng tumuloy sa bahay mo? Hindi na. Bakit? Sabi lang. Tuloy ako. Kwentuhan ako saglit, ha? Ate Tin. Yan, kamusta ka? Hindi lang. Busog? Busog ka? Tira tayo, Titin. Yun. Titin, labahan natin bag mo. Gusto mo? Hindi. Ayaw mo? Kumusta ka naman dito sa Okay lang. bahay mo? Okay Titin, lang, okay lang. okay ka lang dito? Uwi na ako, kuya ko. Kay kuya mo? Okay lang, Ate Tin, bukas na? Kasi gabi na, wala tayong masakyan. Kamusta ka naman dito? Okay lang. Okay lang. Bitawan mo yung bag mo. Hindi. Ate Tin, bitawan mo lang yung bag mo kasi matutulog ka na. Tutog na. Tubig po, tubig. Ay, kukuha ka namin ng tubig. Lagay mo lang dyan, Ate Tin. Kukuha tayo mamaya. Yung dalawa, lalagyan natin. Tapos, palit tayo ng unan tsaka, kumot. Kinuhanan siya ng bagong ulan tsaka kumot ni Yaya, kuya. Ate madumi Tin, na. gusto mo matulog doon? Katabi si Ate Maricel? Ha? Andun tayo mamaya. Dito, kwentuhan mo lang tayo. Nagwala daw yan kanina, kuya, di ba? Nagwala siya. Ate Tin, bakit ka nagwala kanina? Tintin, pakas kamu kasar kamu namin ini mana? Di ba katalang sa karyas? Kasawa mo si Sam Miguel kamu! Dalawang taong pabil tayo Jeremy, kamu iwada! Tuta! Nata ka malapir! Wala na puno! Di masimangot na! Kuha nyo na! Handa mo ba ang pukulan? Ay mga pukulan! Pukulan sa taas na! Si pa sa kalaban to! May mga nanananang to! Pukulan nyo! Tapos mo na! Sige! Bumuntak! Miguel sa napoy sa lampulam na! Tatakin pinatutan! Tanga! Tiktik! Kamu dyan! Tigrin! Kamu dyan! Matakaw! Kulo! Ikulong yun na! Mata-mata ang bakal madadala dyan! Ataman! Ulam yun na! Ay bakal mo na nyo! Matakoy na binyag! Ay ba nilang tao nilang tula! Inilang tula! Di ba kayo? Lasima! Tanga! Kungguna! Naplaga na pre! Simpino! Kungguna! Tasik ka na! Tako may pino! Ayop kayo nga ng pino! Tama po ba ha? Tako mo tanga! Sikaya di mo... Ate Tin.
Ate Tin. Ayan, mga kababayan, nagsasalita na naman siya ng silent mood. Pero kanina talaga, nagwawala siya. Kaya ito mga kababayan, wala kaming tigil din na minomonitor sila kasi mahirap na. Kasi baka hindi sila makapag-control sa sarili kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. So, nandyan lagi ang team na nakaantabay sa kanila. Kasi hindi talaga pwedeng pabayaan sila. Lahat ng kinukuha ni Daddy Frankie dito, kailangan maayos yung pag-aalaga sa kanila. Ate Tin, anong nangyari kanina? Malungkot. Malungkot. Bakit nagsisisigaw ka kanina? Bagay. Ha? May kaaway ka, Ate Tin? Sinong kaaway mo? Siya. Si? Siya. Anong pangalan? Siya. Siya? Sino yun? Demonyo. Demonyo. Asaan siya, Ate Tin? Ate Tin, asaan yung demonyo? Nandito. Paalisin natin. Kaya mo inaaway kanina, nakita mo. Anong sabi niya sa'yo? Uwi ka sa bahay. Pinapauwi ka niya. Ate Tin, pinapauwi ka niya? Pinapauwi ka nung demonyo? Ha? Ate Tin, anong sabi niya sa'yo? Ate Tin? Ha? Nandito siya ngayon? Ate Tin, naririnig mo ako? Yan mga kababayan, di niya ako sinasagot. Parang nagsasalita na lang siya ng di naririnig. Ate Tin, naririnig mo ako? Saan mo nakita yung sinasabi mong demonyo? Nakita ko kagabi. Ha? Nakita ko kagabi. Nakita ko siya. Anong ginawa niya? Nagpakita. Tapos, Nagsasalita. ikwento mo nga sa akin, Ate Tin. Wala na. Andiya. Di, ikwento mo sa akin. May kausap siya. Sinong kausap niya? Siya, mag-isa. Nagsasalita, maingay. Maingay siya. Oo. Nakita mo. Oo. Anong ginawa mo? Parang sa cellphone din. Parang may kausap. May kausap sa Oo. cellphone. Nakita kaya? Hindi. Ay, hindi kanya nakita. Ikaw lang nakakita sa kanya. Tapos, anong ginawa niya? Wala. Kasi kanina, Ate Tin, nagwawala ka dito. Parang may kaaway ka. Hindi kaya siya yon? Ate Tin? Ate Tin, hindi kaya siya yon? Saan mo siya nakita dito sa bahay mo? Turo mo nga, Ate Tin, kung saan mo dito siya nakita. Kasi bad yun, paaalisin natin. Tatawag tayo ng pare para i-bless tong bahay mo, i-shelter, para umalis yung mga masamang espiritu. Kasi si Kuya JR nakakita rin daw ng duwende. Ikaw naman nakakita ka ng demonyo. Totoo yun, Ate Tin? Limaradya. Limaradya on. Limaradya. On. Pigarara Bitura. 7 sila. On. Wag daw, sabi ng angel, wag ka daw alis, baka kunin ka. Kukunin, paglalabas po ako daw ako, kukunin daw po ako. Sabi Wag ng niyo po ko angel. ibigay. Opo. Pinapalabas po ako kasi. Ng Papa. demonyo. Opo, parang labas ka kanto. Tatakas kami at hindi talaga ako pataymikin. Gusto po ko pawin. Pero sabi nung green po, talagang papatay na ko sa damo. Parang totoo po sa MBI. Doon po, sa damuan. Wala kong kuhan, nakapapa, tapos guwan, rin po ko sa labas, di nung pumaksil. Ayun yata yung umalis siya, kuya. Ay, yung nagtangka nagtatakbo siyang ka, na napuro ka putik, niyayaya kang lumabas ng demonyo. Oh, Tapos anong sabi ni Angel sa'yo? Kaya naalis kanto. Tanani pa katin nakatapoy kanto. Ay, hindi kanya pinapaalis ni Angel. Tapatan.
Dahil papatayin ka daw sa labas. Mm. Kaya Ate Tin, huwag kang umalis dito. Ha? Kaya nung Ate Tin, nagtatatakbo ka. Dahil nandyan sila sa paligid. Mm. Tapos nakausap mo si Angel. Mm. Huwag ka daw sumama. Mm. O kaya dito ka lang sa shelter ni Daddy Frankie, ha? Huwag ka ditong aalis. Hindi po doon. Saan? Sa bahay niya po may multo. Bahay ng Multo. multo. Po. Nagpapakita po sila. Pumunta po dito. Ay pumunta siya dito sa bahay mo. Pumunta. Pangit sila, nakaitim. Pangit na nakaitim. Kinuha po ko. Ganun po yung sabi. Anong sabi sa'yo? Yan, tingnan po. Makandagat po kami. Makandagat. Nakaitim. Yan mga kababayan, medyo kinikilabutan kami ni Kuya TJ, Ako din, oh. Kasi first time namin na makausap sa mga beneficiary natin. Nagagis po daw sila sa apoy. Sabi niya, Opo. Nagkukuha po ng religion. religion. Opo. Kinukuha ka niya. Pumayag ka. Hindi. Basta-basta po siya nang muli. Ay hinuhuli ka niya. Hinuli ako. Hinuli po ako muli. Oh, tapos, Dito po ko. Hinala ako dito kamo. Huwag kang sumama sa kanya, ha? Labanan mo siya. Magsumbong ka kay Papa Jesus at kay Angel, ha? Dahil nakausap mo si Angel, ang sabi niya sa'yo, huwag kang umalis. Ate Tin, huwag kang aalis dito, ha? Hindi ka natatakot dito? Natatako po. Gusto mo matulog doon? Opo, gusto Kataba ko. si Ate Maricel? Gusto ko po umalis kanina ko po palisin ng balaki. Sa Ay. taas po siya pangit pong lalaki. Ayaw ka nang paalisin. Sumamaya, after natin mag-usap, doon ka matulog kay Ate Maricel, ha? Tabi kayo, ha? Tabi. Okay lang katabi mo si Ate Maricel? Wala namang siyang katabi doon kasi okay lang naman kay Ate Maricel yun kasi mabait yun. Kaysa dito, Yun mga kababayan, hindi namin mapigilan po yung pagtayo ng balahibo namin ni Kuya KJ. Dahil first time po namin na nakakwentuhan sila sa ganito na kwento nila. Hindi natin masabi mga kababayan kung gawa lang nila or totoo kasi pero mga ganito medyo naano ako mga kababayan Pareho pa. Kaya hindi ko rin masabi kung ano yung nakikita nila. Sabay pa sila. Sabay pa sila. So, Ate Tin, yung sinasabi mong demonyo, labanan mo, ha? Ate Tin, huwag kang pumayag sumama sa kanila, ha? Ang sundin mo si Angel, Ate Tin. Labanan mo yung demonyo, kasama mo si Angel, ha? Pag nandyan sila, isumbong mo kay Angel. Pasama ka sa kanya, ha? Ate Tin, magsumbong ka kay Angel, ha? Ngayon, Ate Tin, sino ang nandito ngayon? Si Angel o yung isa? Nawala yung isang kapatid ko. Nawawala. Ano daw? Nawawala daw yung isang kapatid niya. Yan mga kababayan, di ko mapigilan man tayo yung balahibo ko sa kwento ni doon kay JR medyo okay pa ako kampante pa ako pero pagdating sa kwento naman ni Ate Tintin, medyo tayo balahibo namin ni Kiki talaga. Walang biro mga kababayan, tumatayo yung balahibo namin. Hindi po kami nagpapanggap na pero talaga tumatayo yung balahibo ko sa kwento niya kasi first time ko makarinig sa katulad nila ng ganyang kwento. May nakikita ata talaga sila. Ate Tin, lakasan mo para marinig ko, para matulungan ka namin.
Ilakas mo yung boses mo. Kasi may gusto siyang sabihin mga kababayan, hindi niya yung mailabas yung boses niya eh. Sino? Ikaw. May gusto kumuha sa akin. May gusto kang? Gusto kumuha. Kumuha daw. May gusto kumuha sa kanya. May gusto Parang pong ginugulat po ako. binubuhat, Ginugulat. ginugulat. Ate Tin, pag ginugulat ka, magsumbong ka kay Angel ah. Nandito lang kami. Nandito si Daddy Frankie. Kung ano yung mga nakikita mo na gumagambala sa'yo, Ate Tin, magdasal ka lang sa Panginoon ha, para hindi ka nila maisama sa kasamaan. Sumangguni ka kay Lord at kay Angel. Diba sabi mo, nakausap mo si Angel, wag ka daw sumama sa demonyo, diba? Kaya labanan mo. Kasi masama yun eh. Huwag tayo dun sa masama, dun tayo sa mabuti, Ate Tin, ha? Kasi pag uwi ni Daddy Frankie, makakausap mo siya, ikwento mo sa kanya para alam ni Daddy Frankie at ng team kung ano yung gagawin natin. Dahil ito naman yung shelter, na-bless na rin yung dito, yung kubo bago dinala dito. Ipapabless na lang siguro ulit ni Daddy Frankie to, no? Ate Tin, para wala na yung mga nagpapakita na sinasabi nyo. Kasi nagkasabay pa talaga kayo ni Kuya JR. Ate Tin, ano pa yung mga nakita mo? Ate Tin, Pangit sila. pangit sila. Ano yung itsura nila? Demonyo. Demonyo sila, may sungay. Ginakalaban ng Diyos. Kinakalaban niya ang Diyos. Oo. Kaya Ate Tin, ang kakampi natin ang Diyos, ha? Ate Tin, sinong kakampi natin? Diyos. Diyos. Yung wag tayo doon sa kasamaan, Ate Tin, ha? Dapat doon tayo kay Lord para mahalin tayo ni Lord, para ligtas tayo. Kasi sa kasamaan natin, hindi tayo ligtas doon. Kaya wag kang sumama doon, ha? So doon ka matutulog kay Ate Maricel? Ate Tin? Sino kaya yung kaaway niya? Sino yung kaaway mo, ate? Pagka nagsasalita ka po ng ganun. Parang pong itim. Itim. Itim po. Dito. Parang maligid sila. Ang dami. Saan mo sila nakita, Ate Tin? Turo mo nga. Madami po sila. May itim. Sobrang itim. Ituro mo, Saan Ate dito? Tin. Saan dito? Dito po sila. Saan? Saan? Ituro mo. Dito po, dito. Saan mo nakita? Saan? Dito po doon. Saan? Ituro mo, Doon po, Ate Tin. Tapaalisin ko sila ngayon. Sa likod? Ituro mo kung saan dito. Tapaalisin ko sila. Diyan po, diyan. Dito po. Dito sa madilim na yan. Opo, dito madami. Dami. Madami sila. Ang dikit-dikit naman. May itim. Sobrang itim. Yan mga kababayan, kinilabutan na naman ako. Kahit dito mga kababayan, sa pisngi ko. Yan mga kababayan, hindi ko mapigilan. Kailangan natin ipaalam ko kay Daddy Frankie, kuya. Yan, papaalam natin kay Daddy Frankie. Yan, sa mga gumagambala kay Tintin, huwag nyo nang gambalahin si Ate Tintin dahil mabait naman sila, nandito lang sila, wala naman silang inaagarabyadong tao. Kaya kung sino man kayo na nakapaligid dito, huwag nyo nang pakikialaman itong mga beneficiary ni Daddy Frankie. Ate Tin, marunong ka naman magdasal, di ba? Ate Tin, naririnig mo ako? Magdasal ka lang, ha? Ipag-pray ka din namin. Magdasal tayo, kuya. Yan. Magdasal tayo ngayon. Yan, pray tayo, Ate Tin, ha? Lord, patnubayan mo po kaming lahat dito sa may shelter. Patnubayan mo din lahat ng aming mga beneficiary. Kung sino man, Lord, yung mga gumagambala sa kanila, na sila lang yung nakakakita na masasamang espiritu. Lord, bantayan mo po sila lagi at laging ligtas sa pangangalaga mo sa kanila, Lord, dahil kami
Ang kaya lang namin gawin, alagaan sila physically. Pero sa mga ganyang bagay, Lord, alam ko ikaw yung nakakaalam dyan. Gabayan mo sila palagi, Lord. At gusto namin, Lord, ligtas sila lagi dito sa shelter kasi hindi po namin masabi dahil hindi naman kami lagi nandito sa tabi nila. Although lagi po namin sila, Lord, na tinitignan, sinisilip kahit anong oras basta nandito po kami. Gabayan mo po sila, Lord, at huwag mo silang pababayaan dahil hindi natin masabi, Lord, yung mga dinagdadaanan nilang depression ay baka lalo mas madagdagan na instead na mabilis silang gumaling, baka mas lalo pang lumala. Kaya Lord, huwag mo po silang pababayaan at sa buong team, huwag mo kaming pabayaan, Lord, para mas marami pa kaming magawang tulong sa mga katulad nila Ate Tintin, Kuya JR at sa iba pa. Kaya lang, Lord, maraming salamat kasi alam po namin na hindi po kayo natutulog. Nandiyan po kayo parate na nakaantabay sa amin at nakaantabay sa mga beneficiary natin. Kaya yun tin ha, magdasal lang tayo lagi. Kasi ang dasal tin, kaligtasan. Yan dahil kami mga kababayan talaga sa maniwala't hindi kayo maniwala sa hindi. Maniwala man kayo sa hindi mga kababayan. Kami always po kami nagpipray bago po kami umalis. Kung pupunta na kami sa aming mission, nandiyan na naglilid ng prayer si Daddy Frankie bago po kami umalis. Tapos sa biyahe, tapos sa kakain, pag-uwi, bago matulog. Tapos si Daddy Frankie always din yan na lalapitan yung mga beneficiary natin, ipagpipray sila. Yun po yung araw-araw na routine na ginagawa po namin. Kahit ako po, ganun po yung ginagawa ko. Kahit alam ko sa nagkakasala din ako, hindi ko rin masabi kasi nagkakasala tayo sa isip, salita, sa gawa. Pero always po na nagpipray po ako. Para gusto ko kasi ligtas ako at ayaw ko makalimot sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po siya talaga yung kaligtasan po natin. Kaya atitin yung mga nagpapakita sa'yo, magdasal ka lang. Ha? Para hindi ka nila gambalahin. Atitin, magdasal ka lang ha. Huwag ka mag-alalatin. Hanggat nandito ka, gagawin lahat ni Daddy Frankie para sa agaran paggaling mo. Atitin. Ha? Huwag ka mag-alala, ligtas ka dito. Atitin. Yun mga kababayan, hindi na rin natin gaano makausap si Atitin. Siguro mga kababayan, pagpapahingayanin natin sila or doon kasi dadalhin na natin si Atitin sa sa higaan ni Ate Maricel kasi may gumagambala din sa kanya. Di natin alam kasi baka totoo. Kasi alam nyo naman mga kababayan, ang mga masasamang espiritu, umiikot-ikot lang yan at pinapasukan yung mga mahihina. Kasi masabi nating mahina kasi wala nga sila sa sariling ayos, wala pa sila sa sarili nilang pag-iisip. Kaya yung mga masasamang espiritu mga kababayan, napakadali silang pasukin. Kaya yung mga kababayan, pansamantala po na magpapaalam po ako dahil hindi na rin natin siya makausap at kinikilabuti talaga kami ni KJ na kaya dadalhin po namin doon sa higaan ni Ate Maricel kasi para maiwasan niya yung sinasabi niyang medyo speechless ako mga kababayan, bigla akong nautal-utal dahil mas nauuna po yung kaba. Kaya hindi ko mapaliwanag talaga sa inyo. Kinakabahan ako ngayon talaga. Kinikilabutan kami ni KJ. Kaya yun mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung update natin sa kanila, kay Kuya JR, tsaka kay Ate Tintin. Dadalhin po namin doon sa loob, katabi si Ate Maricel. Yun mga kababayan, magpapasalamat din kami. Lulubos-lubusin na rin namin ang pagpapasalamat sa inyo in behalf of Daddy Frankie. Yan.
maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa mga programa ni Daddy Frankie. Bagamat hindi sila yun nandito ngayon, binigyan lang kami ng authority para kami muna ang pangsamantalang makausap nyo. Kaya mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po. At wag po nating kalimutan manood ng premiere ni Daddy Frankie every 7:08 ng gabi. Hanggang doon lang mga kababayan, abangan lang po natin yung mga susunod na update natin sa kanila. Paalam mga kababayan, talagang kinikilabutan po ako. Dadalayin na po si Tintin. Tara natin, medyo kinikilabutan ako dito. Ate Tin, wag mo nang dalahin yan, yung bag mo lang isa Ate Tin, yan. Huwag mo na itong dalahin, may tubig doon. Yan, Ate Tin. Mga kababayan, dadalhin na namin si Ate Tin. Ako na yan, Ate Tin. Ako na yan. Yan, pupunta na po kami doon sa higaan.